Samantala, ramdam na rin sa probinsya ng Batanes ang pananalasa ng bagyong Dodong. Buong probinsya wala ng supply ng kuryente at bagsak na rin umano ang ilang linya ng komunikasyon. Ang update mula naman sa aming kasama, si Beth Kachin, mag-uulat live via phone pad. Yes, Princess, mula alas 11 ng gabi kagabi hanggang alas 5 ng madaling araw kanina, naramdaman na ang bagsik ng bagyong Dodong sa buong probinsya ng Batanes. Napakalakas na hangin at storm surge ang dala nito. Alas 5:30 naman ng madaling araw ay bagya itong humina. Ngunit tila nag-ipon lamang pala ito ng lakas dahil dakong alas 7 ng umaga ay muli siyang naghasik ng bangis. Malakas na huni ng hangin at matataas na alon sa dalampasigan na halos lumampas na sa seawall ang hatid ni Dodong. Bagamat mahina lamang ang hatid na ulan ni Dodong, sobrang lakas naman ang hangin at tila kaya kang tangayin ang hatid nito. Kagabi pa lamang ay putol na ang supply ng kuryente sa buong probinsya ng Batanes. Sarado ang ilang tindahan at ilang tanggapan ng gobyerno. Mangilan-ngilan din ang mga nagbabiyaheng tricycles. Ayon naman sa ulat ng Basco Police Station, 3 ang sugatan dahil sa bagyong Dodong. Sila ay sina Jonathan Calves, 29 years old, na nabagsakan sa ulo ng bumagsak na debris. Roger Mamtos, 19 years old, na nakatapak ng nalipad na yero. German Pableo, 35 years old, na tinangay ng hangin at nasugatan ang kaliwang paa. Sa Basco, tinatayang nasa 1.5 million ang nasira sa infrastruktura at 1 milyon naman ang nasira sa agricultural lands. Ang impormasyon ay ayon sa Basco Provincial Police Station at kanila pang hinihintay ang iba pang damages na hatid ng bagyong Dodong mula sa iba pang isla ng Batanes tulad ng Sabtang at Itbayat. Mahigit sa 200 local at foreign tourists naman ang stranded sa isla dahil na rin sa mga nakanselang flights simula pa kahapon. Yan muna ang latest dito mula sa Basco, Batanes para sa Telebisyon ng Bayan, Elizabeth Kachin.